Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Den of Thieves. Sheriff's Department late! Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang armored truck na huminto sa tapat ng isang donut shop sa Los Angeles at makikitang pumasok ang dalawang security guard sa loob ng nasabing shop. Ilang sandali pa, isang kotse at isang SUV ang humarang sa truck. Lumalabas na mga hold-upper ang mga ito na nakasuot ng body armor at gas mask at kargado din ng mga ito ng shotgun at assault rifles. Agad naman nilang tinambangan ang dalawang gwardya habang palabas ito ng pinto. Samantala, agad na inelerto ng driver ng truck ang LAPD na sila ay tinambangan ng mga magnanakaw. Pagkatapos ay tinutukan din siya ng isa pang magnanakaw. Sinubukan naman ng isa sa mga gwardya na bumunot ng baril, ngunit naunahan siya at pagkatapos ay binaril din nila ang driver. Binuksan din ng mga bandido ang pintuan sa likuran gamit ang isang pampasabog at hinila nila palabas ang ikaapat na gwardya. Maya-maya pa ay dumating na ang LAPD at naganap ang isang matinding shootout. Ngunit ang kanilang mga handgun ay hindi umubra sa mga assault rifles ng mga magnanakaw. Apat na pulis at isang magnanakaw ang napatay sa shootout at nakatakas ang iba sakay ng armored truck. Pumasok sila sa isang bodega. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Ray ang pinuno ng grupo si Bosco sa pagpatay sa security guard at sinabi sa kanyang mga tauhan na kailangan nilang ayusin at linisin ang armored truck para mawala ang mga tama nito. Binuksan niya ang likurang pinto ng truck habang tinanong naman siya ni Enson kung okay lang siya. Sumagot naman si Ray na cop killer na sila ngayon. Sa ibang eksena, dumating si Detective Nick Overy sa pinangyarihan ng krimen at lumapit sa kanyang team ang Los Angeles Sheriff Department na nakatayo sa pinangyarihan ng krimen. Ipinaliwanag ni Detective Buracho ang buong pangyayari at napagtanto ni Nick na ang kanilang iniimbestigahan ay mga bihasang magnanakaw dahil alam nila na walang air support sa lokasyon na iyon. Sinabi ni Detective Murph kay Nick na tumakas sila gamit ang isang walang laman na armored truck. Ayon naman kay Detective Tony Z na malamang ay mali ang itinimbre sa mga magnanakaw kaya naging sablay ang resulta ng kanilang trabaho. Samantala, sa di kalayuan, si Bosco ay nasa isang kotse sa kabilang kalye at kumukuha ng mga larawan ng mga pulis na nag-iimbestiga sa crime scene. Lumipat ang eksena sa base ng mga magnanakaw at ipinakita ni Bosco kay Ray ang mga larawang kinuha niya at itinuro si Nick. Sinabi niya na siya ang leader ng mga pulis na nag-iimbestiga sa kanila. Nakilala naman ni Ray si Nick at sinabi naman ni Enson na naglalaro si Nick dati ng football sa South. Sinabi ni Ray sa kanyang mga tauhan na si Nick ang nagpapatakbo ng Major Crimes Division. Si Donnie naman na kanilang getaway driver ay tumingin sa larawan ni Nick at lumakad palayo ng walang kibo. Samantala, si Nick at ang kanyang team ay pinag-aaralan ng kaso ng pagnanakaw. Napagtanto nila na isa itong inside job dahil alam ng mga kawatan ang tungkol sa hindi naka-schedule na transaksyon. Pinaghihinalaan naman ng team si Ray na nakalaya dahil sa parol 8 buwan na ang nakalipas. Sa kabilang banda, si Donnie na isang bartender sa gabi ay may isang customer na isang empleyado ng Federal Reserve Bank. Sa mga oras na iyon ay nakalimutan nito ang kanyang Fed Access Card. Kaya kinuha ito ni Donnie at inilagay ito sa cash register at lumapit kay Mac, isa pang miyembro ng crew ni Ray. Pagkatapos ay binigyan niya ng tig-isang shot ng emperador ang dalawa pa nitong kaibigan na si Bas at Alexi. Makikita naman na nakaupo si Nick sa bar at sinubukang tanungin si Donnie. Ngunit sinabi nito na ang bar ay isang neutral na lugar. Kahit sino ay malugot na tinatanggap dito. Sinabi ni Nick na baka may alam si Donnie na pwede niyang malaman. Ngunit tumanggi itong magsalita. Pagkatapos ng kanyang shift, papunta na si Donnie sa kanyang kotse. Ngunit inabangan siya ni Nick at ginamitan siya ng teaser dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay nagising si Donnie sa isang hindi pamilyar na lugar. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya ang team ni Nick at ang 4 na babae sa motel room.
Maya-maya ay pinakita ni Nick ang surveillance photo niya na kasama si Ray at sinabi ni Detective Gus na kilala nila kung sino siya. Siya ay inaresto noon dahil sa overspeeding. Ngunit sinabi ni Donnie sa mga pulis na nakikita niya nga si Ray sa bar, ngunit hanggang doon lang iyon. Itinuro ni Nick kay Donnie ang isang tattoo sa kanyang braso na isang skeleton at may nakasulat na regulator sa ilalim nito. Sinabi niya kay Donnie na ang ibig sabihin nito ay miyembro siya ng isang grupo ng isang gang ng mga pulis na hindi sumusunod sa mga patakaran. Sa halip na hulihin nila ang mga kriminal ay binabaril na lamang nila ito upang wala ng pag-usapan pa. Pagkatapos ay tinanong ni Nick si Donnie kung ano ang papel ng isang duwag na katulad niya at bakit kasama siya ng mga taong kriminal. Maya-maya ay nilapitan at sinakal ni Nick si Donnie hanggang sa pumayag na itong magsalita. Pagkatapos ay sinabihan ni Nick si Donnie na ipagpatuloy niya lang ang kanyang ginagawa at makikipag-ugnayan sila sa kanya. Sa ibang eksena, sinisurvey ng mga kriminal ang LA Federal Reserve Bank at sinabi sa kanila ni Ray na ito lang ang tanging bangko na hindi kailanman nanakawan. Sinabi niya sa kanyang gang ang matinding security system ng Fed at sinabing halos 53 na ang nagtangkang magnakaw dito. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakalampas man lang sa lobby. Samantala, sa headquarters ng LASD, nalaman ng mga miyembro ng regulators na si Ray Anson, Bosco at Tony ay mga ex-Marines. Nireview nila ang mga hindi pa nalulutas na pagnanakaw at nalaman nila na wala pang kasing kasopistikadong pagnanakaw ang naganap habang si Ray ay nasa loob ng bilangguan maliban na lamang ngayon. Sinabi ni Nick na kung mahuhuli nila si Ray ay malulutas nila ang lahat ng hindi pa nalulutas na kaso. Samantala, si Ray at ang kanyang grupo ay bumalik sa warehouse at ipinaliwanag niya sa kanila ang sistema sa loob ng bangko at nag-focus sila sa mga nangyayari sa counting floor. Dito ay araw-araw na binubura ng Fed ang serial number ng mga lumang bills mula sa kanilang database. Pagsapit ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ay sinashred nila ang mga lumang pera na ito. Pagkatapos ay kinukuha ng waste management company at itinatapon sa tambakan. Sinabi niya na ang isang banknote count room ay may average na $30 million ang itinatalaga bilang unpaid bills araw-araw. Kung agad nilang makukuha ang mga lumang pera bago ito ilagay sa shredder upang sirain, ay magkakaroon sila ng $30 million at wala ring maghahanap pa dito. Sa ibang eksena, si Danny ay makikita namang nagtatrabaho sa isang Chinese restaurant na tumatanggap ng mga regular na order mula sa mga empleyado sa bangko. Isang araw ay nag-deliver siya ng order at pumasok sa bangko na may dalang 2 take-out paper bag. Pagkatapos mag-sign in sa lobby, binigyan siya ng security guard ng access card at pinapasok siya. Ibinigay niya ang isa sa mga take-out paper bags sa mga babaeng naghihintay sa cafeteria at pagkatapos ay pumunta siya sa banyo kung saan niya itinago ang isang paper bag sa itaas ng kisame. Isang gabi, si Ray at ang kanyang grupo ay nasa isang restaurant habang kumakain. Dumating din si Nick kasama ang kanyang team at umupo sa kabilang mesa. Pasimple namang lumapit si Nick sa mesa nila Ray at kunwaring binati si Donnie at sinabing siya ang nag-spot dito sa gym kamakailan lamang. Kalaunan ay nakilala niya rin si Ray bilang dating kalaban sa football nung nag-aaral pa sila. Dahil palagi nila itong natatalo noon, pasimpleng ininsulto ni Nick ang kanilang kupunan at tila nagpapasikat pa sa mga babaeng kasama nila roon. Dahil dito ay lumapit si Gus upang pigilan siya at humingi ng pasensya kina Ray. At nang umalis na si Nick, tinitigan naman ng masama ni Ray si Donnie. Pag uwi nila, dinala ni Ray si Donnie sa warehouse at tinanong kung siya ba ay pulis. Pagkatapos ay tinutukan siya nito ng baril. At tinanong niya rin kung paano niya nakilala si Nick. Dito ay inamin ni Tony na dinakip siya ng mga ito at alam na ni Nick at ng kanyang team kung sino silang lahat. Ipinaliwanag niya na wala siyang sinabi kay Nick dahil wala naman siyang alam at hindi na sila nagkita mula noon. Naniwala naman si Ray sa kanya at sinabihan niya ito na siguraduhin alam ni Nick ang mangyayaring pagnanakaw sa darating na Biyernes. Kinabukasan, nakipagkita si Donnie kay Nick sa isang tindahan ng damit at kinumpronta ito tungkol sa nangyari sa restaurant. Sinabi niya kay Nick na may mangyayaring pagnanakaw sa Biyernes, ngunit hindi niya alam kung saan.
Sa ibang eksena, nagtungo naman si Nick sa firing range kung saan naroon din si Ray at ang kanyang mga kasamahan upang mag-training. Pagkatapos ay pinaputok ni Nick ang kanyang baril at sinubukang magpakitang gilas. Ngunit hindi naman pumilip si Ray dito. Nabwisit naman si Nick nang tingnan niya ang target ni Ray at nakita ang lahat ng pinaputok nito ay tumama sa gitna ng target. Nang gabing iyon, pumunta si Nick sa isang club kung saan nagtatrabaho ang kasintahan ni Ray. Ilang sandali pa ay nilapitan siya nito at tila may ibinulong sa kanya, kung saan nagkasundo ang dalawa at nagtungo sila sa apartment ng babae upang magtsuktsakan. Pagsapit ng umaga, dumating si Ray sa kanyang bahay at nakita niya ang kanyang kasintahan na walang saplot. Lumabas naman si Nick sa silid at nagkatinginan sila ni Ray. Napatingin sila sa baril sa mesa at binigyan siya ni Nick ng senyales na kunin na nito ang baril, ngunit sa halip ay dinaanan lang siya ni Ray. At hindi ito kumagat sa kanyang trap. Pagpasok ni Nick sa kanyang sasakyan ay tinawagan niya ang kanyang team upang sabihin ang lokasyon ng susunod na pagnanakawan ni Ray na nakuha niya mula sa girlfriend nito. Sa loob naman ng bahay ay sinabi ng kasintahan ni Ray na ginawa na niya ang iniutos nito sa kanya. Pagsapit ng araw ng Biyernes, ang bawat isa ay naghanda sa nalalapit na pagnanakaw sa araw na iyon. Pagkatapos ay pumunta si Nick sa headquarters at kasamang naghanda ang kanyang team, habang ganoon din naman ang ginagawa ng grupo ni Ray. Maya-maya pa ay sinusubaybayan na nila ang bangkong Pico Rivera na siyang nakatakdang pagnanakawan ng grupo ni Ray. Ng mga oras na yon, ang puting van ng mga kriminal ay dumating at lumabas sila upang simulan ang pagnanakaw. Makikita ang grupo nila na nakamaskara at naka-bulletproof vest habang kargado ng malalakas na armas. Nang makapasok sila, agad na binaril ng mga magnanakaw ang mga CCTV at inutusan ang lahat na lumuhod sa sahig. Kinuha nila ang mga cellphone ng bawat isa at itinali ang kanilang mga kamay gamit ng cable ties at tinakpan ang kanilang mga ulo. Inutusan ni Ray ang manager ng bangko na tumawag sa 911 at sabihin sa mga dispatcher na maghatid ng $10 million sa isang chopper na puno ng gasolina sa loob ng isang oras, o kung hindi ay papatay sila ng isang hostage bawat oras hanggang sa maibigay ang kanilang mga kahilingan. Sinabi niya na wala ring pulis na pwedeng lumapit sa bangko at papatay rin sila ng isang hostage sa tuwing kokontakin sila ng mga negotiator. Dumating naman ang LAPD at FBI sa eksena habang nagwawangwang ang kanilang mga sirena, na ikinabwisit naman ni Nick. Sa loob ng bangko, binuksan ng manager ang vault at pumasok na si Henson upang kumuha ng pera. Pagbalik ng manager sa upuan, biglang nagring ang telepono at sinagot ito ni Ray sa speaker. Tinanong niya kung ibibigay na ba ang kanilang mga hinihingi. Ngunit sinabi naman ng negotiator ng LAPD na ginagawa na nila ito. Sumagot naman si Ray at sinabing dahil dito ay pumatay lang ng isang hostage ang negotiator sa kanyang ginawa, pagkatapos ibinaba nito ang tawag. Kumuha ng isang hostage si Bosco na dinala sa likod at ilang sandali pa ay nakarinig sila ng putok ng baril. Tumawag muli ang negotiator na sinagot naman ng manager at sinabing pinatay na nila ang isa sa mga hostage at papatay silang muli kung tatawag siya ulit hanggat hindi nila na ibibigay ang kanilang mga hinihingi. Tinanong ng negotiator kung maaari bang makapaghintay ang mga magnanakaw ng 90 minutes at nang marinig ito ay tumango naman si Ray at sinabi ng bank manager na makakapaghintay sila. Samantala, sa labas, habang tinitingnan ng mga pulis ang blueprint ng bangko, ay isang malakas na pagsabog ang naganap. Dahil sa nangyaring pagsabog, ay iniisip nila na pinasabog na ng mga tauhan ni Ray ang vault upang mabuksan. Itinuro ni Nick ang isang bagay sa plano ng building at tinanong si Tony C kung ano iyon. Sinabi naman nito na isa itong linya ng imbornal, ngunit ayon sa mapa ay sementado na ito. Ng mga oras na yon ay napatingin si Nick sa isang malapit na manhole at may napagtanto siya.
Sinabihan niya ang lahat na kailangan na nilang kumilos at sabay na kumuha ng crowbar upang buksan ang pinto. Nang makapasok, tinanong niya ang mga hostage kung ayos lang sila at tumungo siya sa likod kung saan nahanap niya ang isang hostage na inaakala nilang binaril na ng mga kawatan. Samantala, sina Ray at ang kanyang mga tauhan ay pinakitang kanina pa pala nakalabas sa imburnal sa pamamagitan ng isang manhole. Pagpasok ng mga pulis sa bangko ay nakita nila ang isang butas sa sahig na papunta sa imburnal. Sinik naman ng mga oras na iyon ay nasa baba na upang sundan sina Ray, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang nakatakas na sila. Samantala, ang tauhan ni Ray na si Mac ay tumawag sa Fed na nagpapanggap na mula sa Almeda Security Company at nag-schedule siya ng drop-off mula sa Pico Rivera papuntang Fed. Makikita naman sina Ray at Enson na nakasuot ng uniforme ng Almeda Security at nagmamaneho ng armored truck na ninakaw nila sa simula pa lamang ng pelikula. Inayos at pininturahan nila ito upang magmukha itong Almeda vehicle. Huminto sila sa security gate ng Fed at ipinakita ang kanilang mga ID sa guard kaya pinapasok sila. Pagka-park ng kanilang sasakyan ay inilabas nila ang dalawang money tab mula sa likuran at dinala ang mga ito sa receiving area sa counting floor. Ang mga money counter ay dinala ang mga money tab papunta sa $100 bill counting room upang bilangin, habang sina Ray at Enson naman ay naghintay sa waiting area. Samantala, si Bosco na nasa utility tunnel sa ilalim ng Fed ay nakatanggap ng kumpirmasyon sa radyo mula kay Ray na si Donnie ay nasa loob na ng counting room. Pagkatapos ay pinatay ni Bosco ang switch sa power grid na naging sanhi ng brownout. Dahil dito, namatay ang mga shredder ng banknote pati na rin ang mga motion sensors sa counting room. Sinabihan naman ng isang security guard ang mga counter na lumabas muna dahil kailangan nilang mag-shutdown saglit. Nang lumabas ang mga ito sa counting room, agad na sinabihan ni Ray si Donnie sa radyo na clear na ang lugar at pwede na siyang magsimula. Nang mga oras na yon, si Donnie ay nasa loob ng isang money tab na napapaligiran ng $100 bills. Siya ay lumabas at ibinalik ang mga pera pabalik sa tab upang iayos. Samantala, isa sa mga empleyado sa Fed na regular na umorder sa Chinese restaurant ay tumawag sa takeout place at si Mac ang sumagot sa kanya. Nagreklamo ito na 1 oras na mahigit ang kanyang order, ngunit sinabi ni Mac na nag-Chinese accent pa na sinabing paparating na ito. Napansin naman ng security guard sa control room na ang CCTV at motion sensors ay nagluloko sa counting room. Sinabihan niya ang kanyang kasama na kailangan na nilang magbilang ng mga pera. Kaya pumunta ang guard sa cafeteria upang tawagin ang mga counter. Samantala, si Donnie ay nagtatago sa likod ng money tab habang naglalagay ng mga unfit na pera sa mga supot at inihulog ito sa basurahan. Nang bumalik na ang guard kasama ang dalawang counter, ay sinabihan agad ni Ray si Donnie na kailangan niya nang umalis. Agad na binuksan ni Donnie ang air vent at pumasok doon at isinara. Nang matagumpay na nakapagtago si Donnie sa air vent ng silid, sinabi niya ito kay Ray upang sabihan si Bosco na ibalik na ang kuryente. Bumalik na ang lahat sa trabaho at si Donnie naman ay makikitang bumababa sa kisame mula sa CR at kinuha ang supot ng pagkain na kanyang itinago ilang araw na ang nakakaraan. Ginamit niya ang access card na iniwan ng Fed employee sa bar upang makapasok sa loob ng building. Hinatid niya ang lumang takeout sa mga naiinis na mga babae at sabay na umalis sa gusali. Samantala, ang dalawang kaibigan ni Donnie na sila Alexis at Bas ay parehong naatasan sa pagkuha ng basura. Si Alexis ang kumuha sa basura kung saan inihulog ni Donnie ang mga nakasupot na pera. Na magkita naman sina Bas at Alexis sa intersection, nagtanguan pa ang dalawa bago magpatuloy sa kanilang magkabilang ruta. Si Bosco na kanina pa nakaabang sa kalye ay binuntutan ng isang truck ng basura at ibinigay kay Ray ang kanyang lokasyon. Sa sandaling maharangan nila ang truck ng basura, pinalabas ni Bosco ang driver na si Bas upang nakawin ng truck. Minaneho ni Bosco ang truck papunta sa dump site kasama sina Ray at Enson upang kunin ang mga ninakaw na pera.
Sa kabilang banda, si Nick na kanina pa naghahanap ay napansin si Donnie na naglalakad sa tabi at kinuha nila ito. Nakita naman ni Mac ang pagsakay kay Donnie sa sasakyan ni Nick. Pinugbog nila ito at tinanong kung nasaan si Ray at mabilis naman na ibinigay ni Donnie ang lokasyon. Nakatanggap ng tawag si Ray mula kay Mac na nagsasabing nahuli si Donnie, kaya tinanong niya si Ray kung ano ang susunod na hakbang nito, ngunit hindi sumagot si Ray. Pagtingin naman ni Ray sa rearview mirror ay nakita niya ang sasakyan ni Nick na nasa likod na nila. Di nagtagal, nakita ni Nick si Ray kaya sinundan niya ito at sinabi niya ang lokasyon kina Marp at Buracho. Pinusasan naman ni Gas si Donnie sa loob ng kotse at pagkatapos ay lumabas sila kasama si Nick at Tony Z. Dumating rin sa lugar sina Marp at Buracho habang lumalabas naman sina Ray, Enson at Bosco sa kanilang sasakyan. Ang team ni Nick ay dahan-dahang lumapit sa sasakyan ni Ray habang sinasabihan nila ang mga tao na bumaba sa loob ng kotse. Si Ray ang unang nagpaputok at agad niyang napatay si Buracho. Kumanti ang mga pulis at nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Si Ray at Enson ay tumakbo papalayo at hinabol ni Nick ang mga ito. Ilang sandali pa ay nabaril si Bosco sa leeg at natamaan naman ni Ray si Tony C sa tuhod. Napuruhan naman ni Gas si Enson habang nabaril ni Ray si Murph sa braso. Tumakbo si Ray sa isang eskinita at agad itong sinundan ni Nick. Nagawa naman ni Nick na matamaan si Ray at lubhang nasugatan niya ito. Kahit nahihirapan ay pinilit ni Ray na i-reload ang kanyang baril habang nakahiga. Pinilit niyang tumayo at naglakad siya patungo kay Nick habang nagpapaputok. Nag-reload naman si Nick at pinagbabaril ulit si Ray. Napaupo si Ray at sinubukan niyang mag-reload ngunit naubusan na pala siya ng bala. Habang lumalapit si Nick, tumayo si Ray at itinutok kay Nick ang kanyang walang laman na baril na dahilan upang barilin siya ni Nick bilang self-defense. Pagbalik ni Nick sa kanyang kotse, dito nalaman niya na nakatakas na si Donnie. Binuksan nila ang mga supot sa sasakyan ni Ray, ngunit nakita nilang punit-punit na pera lamang ang laman nito. Paglipas ng ilang araw, pumunta si Nick sa bar kung saan nagtatrabaho si Donnie, ngunit sinabi sa kanya ng may-ari na 2 araw nang hindi pumapasok si Donnie. Habang nakaupo siya sa bar ay napansin niya ang 2 empleyado ng Federal Reserve Bank na suot ang mga access card na nakasukbit sa kanilang mga leeg. Napansin din niya ang larawan ng isang football team sa dingding at nakita niya sina Donnie, Mac, Bas at Alexis sa iisang team. Sa huli ay napagtanto niya na si Donnie ang utak ng lahat ng ito. Paglabas niya ng bar at pagtingin niya sa paligid ay nakita niya sa tapat ang Federal Reserve Bank. Sa ibang eksena, makikita si Donnie na nagbabartending sa isang bar sa London habang nagtatawanan naman sina Mac, Bas at Alexis. Makikita naman sa isang flashback kung saan si Donnie pala ang lumapit kay Ray tungkol sa pagnanakaw sa Fed. Ngunit iginiit naman ni Ray na ang grupo niya ang makakasama sa operasyon. Dito ay malalaman natin na kahit makatakas si Ray ay ang mga punit-punit na pera lang ang makukuha nila dahil maling track ang kinuha nila. Sa pagtatapos ng pelikula ay makikitang inilalagay ang mga pera sa ziplock at itinago sa loob ng mga gulong at ipinaship ang mga ito sa Panama. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pa-share na rin ang video? At pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.